Nagbubuyi si Bong Navarro na may hustisya anya sa Pilipinas matapos ibasura ng Korte Suprema ang mga kasong rape at acts of lasciviousness na isinampara modelong si Denise Cornejo. Ang basehan ng desisyon ng Korte sa pagsaksi ni Dano Tingkungko. Ganun na lang ang pagpapasalamat ni Bong Navarro isang araw matapos tuluyang ibasura ng Korte Suprema ang mga kasong rape at acts of lasciviousness na inihain laban sa kanya ng modelong si Denise Cornejo simula 2014. Dahil daw sa Korte Suprema, naniniwala siyang may justice system sa Pilipinas. Nag-ugat ang kasong rape sa tatlong magkakaibang reklamong rape na inihain ni Cornejo sa Piskalya ng Taguig mula 2014 hanggang 2015. Lahat yan ibinasura noon ng Piskalya ng Taguig dahil sa lack of probable cause. Umabot naman sa DOJ ang ikatlong reklamo pero ibinasura rin ito noong 2018 dahil sa hindi raw magkakatugmang testimonya ni Cornejo sa tatlong reklamo. Pero inakyat ng kampo ni Cornejo ang usapin sa Court of Appeals o CA na nag-utos sa Piskalya ng Taguig na ihain ang dalawang kasong rape at acts of lasciviousness laban kay Navarro. Ang sabi noon ng CA, may jurisdiction ng korte na tukuyin kung may grave abuse of discretion o may abuso sa pagpapasya ang Justice Department ng katigan nito ang Piskalya na wala ngang probable cause para kasuhan si Navarro. Pero sabi ngayon ng Korte Suprema, Piskalya talaga ang tumutukoy kung may mga batayan para kasuhan ng isang tao. Trabaho raw ito ng ehekutibo at hindi maaaring ipilit ng Korte ang pag-usig sa isang taong hindi nakitaan ng Piskalya ng sapat na ebidensya para maisakdal. Pagpunto pa ng Korte, hindi dapat payagan ang pagbabagong testimonya ni Cornejo para mapalakas ang kaso laban kay Navarro. Tulad ni Navarro, masaya rin ang kanyang abogado lalo para sa kanya. Vindication daw ito para kay Navarro na permanente na raw lalaya. Sinisika pa naming makuha ang pahayag ni Cornejo at ng kanyang abogado hinggil sa naging desisyon ng Korte. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi.